Magtatanong lang ako sa inyo kung bakit galit na galit sa inyo si Manalo, ang Iglesia ni Cristo. Sa bagay, totoo po ang sabi nyo, galit na galit sa akin ang Iglesia ni Manalo. Ang demanda ko, 16 na. Tapos ipinapalusob pa ako sa Abu Sayyaf at saka sa mga suicide bombers. Wala naman akong ginawang masama sa kanila. Wala naman akong inutangan ng Iglesia ni Manalo, hindi ko binayaran. Alam nyo, ang totoo nga, yung kapitbahay kong Iglesia ni Manalo, nangutang sa akin, hanggang ngayon hindi pa ako binabayaran eh. Dapat sana ako nga ang may karapatang magalit sa kanila eh. Pero bakit sila galit sa akin? Kasi ang Kristo ko po, Diyos, ang Kristo nila tao. Natural mag-aawa yung dalawa namin Kristo. Yung Kristo nila po ay, hindi totoong Kristo. Ganun po mangyayari. Pero personal, wala po akong galit kahit kanginong tao. Alam nyo, pag nakakaramdam ako ng galit, inaalis ko agad eh. Tama yung sabi ni Dr. Ching eh. Yung galit will harm you. Magkakaroon ka ng sakit sa puso. Yung atay mo, hihina. Pati bato, hihina. Pati spleen, hihina. Pag lagi kang galit, hanggang sa mamatay ka. Masama po yun eh. Kaya ako, pagka nakaramdam ng galit, naalis ko agad. Tenyo kami sa programa. Pagka po kami nakakaranas nung parang ginigipit kami, nagtatawanan na lang kami. Kaya lang, bawal pala yung tumawa. Nagreklamo mga manalista, pati pagtawa namin, inireklamo. Naiinsulto raw sila sa tawa namin. Tumatawa na lang kami, nagrereklamo pa rin. Pati yung aming pagtawa sa programa, nirereklamo pa. Naalala ko tuloy yung nasa Biblia. Meron ho sa Biblia yan. Basa. Kawikaan 29:9. Kung ang pantas ay magkaroon ng pakikipagtalo sa isang mangbang, magalit man o tumawa, ang mangmang ay hindi magkakaroon ng kapahingahan. Sabi ng Biblia. Nasa Biblia ho yan eh. Talaga magagalit sila sa akin. Kasi hindi na sila makasagot sa akin eh. Yung sagutan namin, wala silang maisagot eh. Paano mo naman sasagutin letra por letra naman? Sabi nila, ang Far East, ang Pilipinas. Sabi nila yan. Mami konti naulyanin na yata yung nagsulat sa pasugo. Hindi namin sinasabi ng Far East ay Pilipinas. Magagalit ba sa akin? Basahin natin. Pasugo, November 1967, page 33. It is clearly testified to by history that the Far East is the Philippines. Period. Tama? It is testified to by history that the Far East is the Philippines. That is a declaration from the Iglesia ni Manalo. What after that, what is their declaration again? Another pasugo. Pasugo, July 1997, page 5. Let us set this clear. We have never thought that any mention of the expression Far East refers to the Philippines. Amen? Hindi raw nila tinuturo na ang Pilipinas ay Far East. Samantalang doon sa isang pasugo, sabi nila, ang Pilipinas ay Far East. Ikaw ngayon, si Manalo, hindi ka ba magagalit sa nagbabasa niyan? Magagalit ka nga sa akin. Ayan. Wala naman akong galit kay Manalo eh. Ba't naman ako magagalit? Hindi ko naman nakita kahit kailan. Nakita ko si KRD, malapitan. Pumunta siya sa San Marcos, sa bahay nung aming kapitbahay na Diakonesa. Matandang Diakonesa yon. Alam nyo yon, may kono yun eh. Merong kiskisa ng ng palay. Mag-aalaga yun ng mga 100 biik. Libre siya sa sa darak eh. Pakakainin sa taon yon. Pagkaraan sa taon sa December, pagbibili yon, ang lakas mag-abuloy nun. Noong minsan pumunta rin si KRD, padir lang ang pagitan, nagkakagulo. Sumilip ako. Sino ba ako yun? Si KRD, andyan. Dinalaw si Dinalaw. Nakita ko, ang kinis, ang layo ko pala ron. Ang kinis-kinis ng balat, ang puti-puti. Hindi siguro yun narurumihan kahit konti. Kaya nga sabi ko yung hamon nila, diskusyon daw. Payag ako, pag ang kadiskusyon ko Manalo, well protected yan. Hindi tayo bobombahin pag nandun si KRD. Kahit saang plaza.
haharapin ko ang kahit sinong manalo. Hindi naman tayo mag-aaway, di ba? Pag-uusapan lang naman natin, talaga bang si Kristo ay tao o Diyos? Ang Pilipinas ba, Far East o hindi? Alin ba talaga, kuya? Alin ba talaga? Oh. Yun lang naman ang pag-uusapan natin eh. Oh, pag-uusapan natin, sino ba talaga ang binhi ni Abraham? Sabi nung isang pasugo, ang binhi ni Abraham, si Manalo. Basa. Pasugo, November 1976, page 14. The prophecy states that he whom God had chosen or taken from the ends of the earth, the fulfillment of which is undoubtedly Brother Felix Manalo, is the seed of Abraham. Sino raw yung seed of Abraham? Si Manalo. Abay, nakalimutan niya ata nung nagsulat. Pagkaraan ng ilang panahon, binawi. Basa. Pasugo, July 1999, page 4. There is only one whom God acknowledges as the seed of Abraham, the Lord Jesus Christ. Sino raw ang seed of Abraham? Si Jesus Christ. Eh, ba't sabi mo nung araw si Manalo? Self-explanatory naman yan eh. Huling-huli na, ibig sabihin. Kumbaga sa bulig, nasa lakab na. Eh, kaya nagagalit sa akin yung bulig, kinakagat ako. Ganon. Kaya ang kaso ko po ngayon sa Quezon City RTC ay 15, 15. Humigit kumulang. Ang abogado ko, si Atty. Rosal, si Atty. Leonard de Vera, si Atty. Frank Chavez, si Atty. Batas Mauricio, at saka si Senador Rene Sagisag. 5 ho ang abogado ko. Bakit? Eh, 16 ho ang kaso ko eh. Pati nga pagtawa, idinidimanda eh, kapatid. Kaya sabi ko sa mga kasama ko, huwag na kayo masyado nagtatawa. Marami ng demandang masyado. Ayan. Yun ang dahilan kaya galit na galit. Salamat po. Sige po, salamat.